Mga kabayan, hindi nagpatinag ang whistleblower na si Dondon Patidungan o alias Totoy dito kay Retired General Jonel Estomo. Kahapon ay may panawagan at nakiusap si Estomo dito kay Dondon Patidungan na humingi siya ng sorry sa publiko at bawiin ang kanyang pahayag at pagkakadawit sa dating general na di umano ay miyembro ng Alpha Group at may malaking koneksyon sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Patidungan, bakit daw siya hihingi ng tawad? Wala naman daw siyang kasalanan. Isa pa, hindi raw siya maglalakas loob na magsiwalat kung wala siyang basihan. Sa halip na humingi ng tawad, hinamon pa niya si Estomo na magpalay detektor silang dalawa para malaman kung sino ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Kung gano'n ang sinasabi niya na parang ako ang nagsisinungaling na hindi siya kasali, hahamunin ko silang tatlo. Si Lito Guerra, Bernie Takoy, at saka si General Estomo. Magpalay detektor kami kung sino sa amin talagang nagsisinungaling. Sa isang nakakagulat na pangyayari matapos isangkot ni Patidungan ang pangalan ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo, tila biglang mayanig ang mundo ng retirado general, para bang natataranta at nabalisa. Agad umano itong kumilos para linisin ang kanyang pangalan at tila nagmamadaling patunayan na wala siyang anumang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Nakikinig ka man ngayon na alias Totoy, sana itigil mo na yung kakagawa ng kwento. Masakit mawala ng mga mahal mo sa buhay, masakit mabigo sa pag-ibig, mas masakit yung ginawa mo kay General Estomo. Mariin niyang itinanggi na miyembro siya ng grupong tinatawag na Alpha. Lalo na ang mabigat na akusasyon ni Julie na siya raw mismo ang nagsabi kay Atong Ang na iligpit na si alias Totoy dahil sa dami ng nalalaman nito at sa panganib na dala nito sa kanilang operasyon. Una, wala akong kinalaman sa missing sabongero na yan. Dahil kung maalala ninyo, nangyari yung krimen na yan. Kung totoo yung krimen na yan, nangyari yan noong 2021, na kung saan ako ay regional director ng Bicol Region. Tapos, yung mga binanggit din niya mga pangalan, karamihan, ang destino nila ay sa Calabarzon. Na kung saan hindi naman po ako naging regional director ng Calabarzon. Parang hindi kapanipaniwala yung kanyang mga bintang. Nagbabala rin si Estomo na kung hindi agad hihingi ng tawad si Patidungan at hindi nito lilinisin ang kanyang pangalan sa publiko, sasampahan niya ito ng kaso at pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Inutusan ko raw si Atong Ang na patayin na si alias Totoy para matapos na yung problema. Hindi po yan totoo. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Si Patidungan ba o si Estomo na kalaunan ay humingi nga ng paumanhin si alias Totoy? Ako, nagsabi lang ako ng sorry dahil hindi ko naman talaga narinig sa kanya. Ang problema, galing sa bibig ni Mr. Atong Ang yan. Na sinabi sa akin, pinapapatay ka na nga ni General Estomo sa akin . Siyempre ako, nag-iisip na ako ng hindi maganda dyan kay Mr. Atong Ang. Subalit mas lalo tayong ginulat sa kanya mga sinabi tungkol kay Estomo. Dahil sa halip na bawiin ang kanyang mga pahayag ay may bago siyang pasabog. Dalawang bagong pangalan ang dinawit sa iskandalo, si Mayor Bernie Takoy at si Lito Guerra, na ayon sa kanya malalim umano ang kaugnayan ng dalawang ito sa grupo ng mga nasa likod ng misteryosong nawawalang sabongero. At ang pangalan umano nilang dalawa ang ginagamit ni Estomo sa grupong Alpha upang hindi siya makilala. Naglumutang na pangalan dyan, si Lito Guerra at saka si Bernie Takoy, pero tatlo sila. Sa madaling salita, nakalubog lang siya. Wala talaga siyang record doon sa Pitmaster. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Si Dondon Patidungan ba o si Retired General Estomo? At ano nga ba ang katotohanan sa gitna ng mga akusasyong ito? At bakit sa bawat paglilinis ng pangalan, mas lalo lamang nadadagdagan ang mga sangkot? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.
Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakapulong nga ni Justice Secretary Boy Remulla si Julie Dondon Patidongan kasama ng kanyang legal counsel. Ayon kay Remulla, may mga update at kinlaro siya sa ilang impormasyon na nalalaman ni Patidongan kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Hindi na idinetalye ni Remulla yung iba pang issue na kanilang napag-usapan pero maituturing daw na reliable itong impormasyon ni Patidongan. Inaayos pa hanggang ngayon yung kanyang affidavit pero hindi pa malinaw kung maipapasok siya sa bilang state witness. Sa ngayon, nasa 30 na ang tinitignang posibleng sangkot sa kaso. Kabilang nga dyan ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Kasama na sila sa iniimbestigahan kasama ng 15 pulis na idinawit din ni Patidongan. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Yung demeanor ng witness dapat talaga kabisado namin. And so far, so good. So far, so good. Very reliable, sir. We're still getting some information and clarifications. We have to know what he knows. Ano ako maghingi ng sorry? Wala naman akong kasalanan. Yan ang pinanindigan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos sabihin ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na gusto niya ng isang public apology. Matatanda ang idinawit ni Patidongan ang pangalan ni Estomo bilang isa sa mga alpha member o yung grupo ng mga negosyante o investors na nasa likod ng missing sabongeros. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Estomo na hindi siya parte ng Alpha Group. Dagdag pa niya, hindi sila close ng itinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang at isang beses niya lamang itong nakita. Ako personally, nagaganap akong pamamaraan kasi nga gusto ko siyang makilala. Personally, si Atong Ang, nung ako ay Regional Director ng Bicol Region. Ang reason ko is una, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong ng kanyang Pitmaster Foundation sa Region 5. Paglinaw ni Patidongan, wala siyang sinabi na direktang sangkot si Estomo sa missing sabongeros operation. Aniya, itinuturing na lubog na pangalan si Estomo dahil parte umano siya ng isang team sa loob ng Alpha Group. Ibig sabihin, posibleng hindi umano siya kasama sa pangkalahatang decision-making ng Alpha members. Pero kasama siya sa milyon-milyong pisong hatian bilang isang investor. Wala naman akong sinabing siya ang dumudukot. Ang sinabi ko lang sa kanya na membro siya ng Alpha. Lubog talaga siya. Ang nakalutang na pangalan, si Bernita Coy at saka si Lito Guerra. Para alam ng lahat, nagtaderby pa yan si General Estomo doon sa farm ni Lito Guerra noong January 28, 2023. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, lubog ang tawag sa mga pulis na nagsasagawa ng isang covert o sikretong operasyon. Sa konteksto ng isabong, hindi umano direktang isinasama sa records ng Pitmaster sa Estomo. Dahil ipinagbabawal sa hanay ng PNP ang pagkasangkot sa kahit na anong uri ng sugal. Pinabulaanan din ni Patidongan na walang koneksyon si Estomo at si Ang dahil mayroon umanong betting stations ng isabong si Estomo. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong Ang? Alam mo ito si Mr. Atong Ang, chismoso rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo, hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after Napolcom, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And papaano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang Napolcom sa retired, specifically yung retired na binanggit niya? Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement,
kung ikaw pa ay nangangailangan na Ales Totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan nung security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag upo natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases. Thank you, Sir Vice Chair Calinido of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga pulis po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga pulis na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow-up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Okay. Just last question po for Viseo Calinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari ding gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimula na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na. At makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis.
madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing Sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakikinggan natin ang panig ng lahat. Good afternoon, VP. Good afternoon. Kumusta po si PRD, ma'am? Okay lang si PRD. Ano siya, in good mood siya. Ngayon, nagtanong lang siya kung bakit hindi dumating yung apo niya. Kasi yun yung supposedly dapat magbisita today. At nabanggit ko sa kanya na hindi sanay sa malamig, mainit na weather. Sanay sila sa Pilipinas na weather. So, nag-ubo at sipon yung mga bata. At yon yung topic ngayon. Sabi ko nga kanina, medyo naughty siya. So, hindi siya for public consumption. At yun lang naman. Tapos yung yung nabanggit niya yung mga girlfriend niya. Nabanggit niya yung mga girlfriend niya. So may question pa kayo? May question pa? Okay naman siya kanina. Ano lang yung messy lang yung kanyang. Sabi ko sa kanya, mag-shave siya, mag-shave. Messy yung kanyang beard, tsaka bigote. Tapos, well, hindi siya makadecide kung mag-go all white daw siya or magpatina pa rin siya. So, hindi daw siya makadecide. Minsan daw pag umaga, nakatingin siya sa salamin. Minsan daw gusto niya puti na lang lahat. Tapos meron naman daw mga araw na gusto niyang magpatina. So, wala siyang desisyon sa kulay ng buhok niya. Pero noong Tuesday, nag-request na siya ng haircut at na-submit na rin namin sa detention unit yung request na for haircut. Wow. May question pa ba kayo? Last question. Last time yung Yes, ma'am. Oo. Last time ako yung naggupit. Kaming dalawa yung naggupit ng kuko niya. Nagtulungan kami sa kuko niya. Nag-request na rin kami noon kanyang manicure at pedicure. Hindi ko lang siya natanong kung nagawa na ba. Pero yung kuko niya kasi, short na talaga yun nung Tuesday. Kasi inayos namin. VP, I have a question. In a few days time, parang the spokesperson ng Office of the Vice President is really gaining attention and positive feedback. And parang nakikita ng mga tao, they're able to compare doon sa other speakers, yung performance ng speaker ng OVP ngayon. Ano yung feedback mo doon sa performance niya so far? Well, nagpapasalamat ako kay Attorney Ruth Castelo, no? Yeah. Dahil sa panahon ngayon, madami talagang ayaw tumulong dahil anti-Duterte sila at pangalawa, dahil yung iba natatakot. Baka daw sila ay habulin ng administrasyon. Nagpapasalamat kami kay Attorney Ruth Castelo dahil meron siyang interest na tumulong sa Office of the Vice President at yung desisyon na kumuha ng spokesperson for the Office of the Vice President ay galing din sa mga kasamahan namin sa opisina dahil iba kasi yung tao na Vice President, iba din yung opisina na Office of the Vice President. So, dapat merong tigapagsalita doon sa mga ginagawa nila doon sa loob ng Office of the Vice President. Vice, may maasahan ba ang taong bayan na makauwi pa si PRD sa lalong madaling panahon? Paano ko ba sagutin yan, ha? Siguro let's take it one day at a time. Sa ngayon, ang inaantay natin ay sana madismiss ang kaso based on the filings sa jurisdiction. At in the meantime, mabigyan din siya ng interim release habang
nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte, mabigyan siya ng interim release dahil sa edad niya at dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano kataas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Attorney Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga kababayan natin at mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.